Third person point of view. Nang makita na mahimbing na natutulog si Natalia, ay dahan-dahang inalis ni Andre ang mga swero na nakakabit sa kanya. Hindi naman ganun kalalim ang saksak na natamo niya, pero hindi naman mapagkakaila na masakit pa rin iyon. Tumayo siya sa kama, hawak-hawak ang sugat at nagsimulang magpalit ng damit. Tiniis niya ang sakit dahil walang-wala iyon sa nararamdaman ng babae na mahimbing na natutulog sa kama. Huminga muna siya ng malalim at kinumutan ang dalaga bago tuluyang lisanin ang ospital. Mabuti na lamang ay kotse niya ang dala ni Hiro kanina nang ihatid siya sa ospital at mabuti rin na iniwan ito ni Hiro. Sumakay siya sa kotse at agad na nagmaneho pa uwi sa kanila. Hindi niya maiwasan na mapahawak sa sugat niya dahil nararamdaman niya ang labis na pagkirot nito. Pero wala siyang pakialam. Hindi niya kayang patagalin pa ang nangyayari. Pagka-uwi niya ay nagulat pa ang ilang tauhan at nag-abala pa silang alalayan ito pero tumanggi na siya. 3:00 na ng madaling araw. Marahil tulog na ang babae pero wala siyang pakialam. Isa lang ang nasa isip niya, galit. Hindi na siya nag-abala pang kumatok at marahas na binuksan ang pintuan. Gising pa ang dalaga. Mabuti naman dahil hindi na siya mahihirapan gisingin ito. "What are you doing here?" Takang tanong ni Vanessa nang makita si Andre. Malamig lamang siyang tinignan ng binata kaya't kinabahan siya. Unang beses niyang nakita na tinignan siya ng gano'n ng binata. "Fix your things. Umalis ka na rito." Puno ng pagtitimpi sa boses niya. Alam niyang walang matutuluyan ang babae pero mukhang wala na sa ayos ang utak niya. Nabigla si Vanessa sa sinabi niya. I can't. Wala akong mapupuntahan." Mahinang sabi niya. At kaunti na lamang ay maiiyak na siya. Hindi niya alam pero nasasaktan siya sa inaakto ng binata ngayon. "Ihahatid kita kay Spade. Ikaw na bahalang magsabi na makikituloy ka." Malamig na sabi niya at marahas na binuksan ang bawat cabinet at ilabas lahat ng damit ng babae. Binato niya iyon lahat sa kama at kumuha ng maleta. Siya na mismo ang nag-impake para rito. Nararamdaman niya ang matinding pagkirot ng sugat niya dahil sa ginagawa niya. "Ano bang problema mo?" Sigaw ni Vanessa kay Andre. Napatigil naman si Andre sa ginagawa at mapaklang tumawa. Ikaw ang problema ko." Malakas at galit na sigaw nito. Nabigla ang babae sa narinig niya at nakaramdam ng takot sa emosyon na pinapakita ni Andre. "Ganyan ka ba katanga at kabobo, ha? Manang-mana ka sa ama mong demonyo. Alam mo, nagsisisi ako na minahal kita kasi makasarili ka. Wala kang ibang iniisip kundi ang sarili mo. Ano ba sa salitang hindi ka mahal ni Spade? At nagmamahalan sila ni Natalia ang hindi mo maintindihan? You're so selfish. It disgusts the hell out of me." Napahawak si Andre sa tagiliran dahil sa puwersa na pagsigaw niya. Walang salita na gustong lumabas sa bibig ni Vanessa. Para siyang naputulan ng dila at sobrang nasasaktan sa mga narinig niya. Tanging pag-iyak lamang niya ang nangingibabaw sa buong kwarto. "Pack up and I'll take you to Spade. Do every fucking things you want to make him fall in love with you. Sayang naman ang sakripisyo ni Natalia kung hindi ka rin naman magugustuhan ni Spade." Puno ng diskusto na sabi niya at sinarado na ang maleta. Nauna nang naglakad palabas si Andre habang hila-hila ang maleta. "Dre, what the hell? Umalis ka sa ospital?" Gulat na tanong ni Hiro nang makasalubong ito sa sala ng mansyon. "Yeah." Simpleng sagot niya. Bumaba ang tingin ni Hiro sa tagiliran ni Andre at nakita ang pagdurugo nito. "Fuck, you're bleeding!" Sigaw niya. Napatingin naman doon si Andre at napahinga ng malalim. "What the fuck, dude? Ihahatid kita sa hospital," sabi ni Hiro pero agad na hinawakan ni Andre ang vase at binato sa pader sa sobrang galit at inis. Nabigla ang lahat sa ginawa ni Andre at parang binuhusan sila ng malamig na tubig. Madalang lang magalit si Andre at pag nagalit ito, alam nilang malala ang nangyari. "Take that fucking lady away from here. Dalhin mo kay Spade. I don't want to see her face pag uwi ko rito bukas." Utos niya kay Hiro at pumasok na sa kotse para bumalik na mag-isa sa ospital. Hindi na niya ihahatid si Vanessa dahil halo-halong galit at sakit lang ang nararamdaman nito. Sa kabilang banda, Natalia point of view. Pagkagising ko ay agad na hinanap ng mga mata ko si Andre. Wala na siya sa tabi ko kaya't inilibot ko ang mata ko. There, I saw him sleeping on the couch. Siguro naisip niya din na awkward pag magkatabi kami. Kinuha ko ang kumot at lumapit sa kanya
Pero gano'n na lamang ang pagkabigla ko nang makita ang damit niya na puno ng dugo. "Andre!" Sigaw ko habang tinatapik ang pisngi niya. Namumutla rin ang mga labi niya. Nagsimula na akong kabahan kaya't lumuhod ako para ma-level ang mukha ko sa kanya. "Andre, wake up!" Gising ko ulit sa kanya. Dumilat naman siya pero halatang hinang-hina siya. "Halika, dun ka sa kama." Mahinang sabi ko at tinalalayan siya pabalik sa kama. Nang makahiga na siya, ay tinaas ko ang damit niya at nakita ang bandage niya na puno ng dugo. "Anong nangyari sa iyo? Dapat hindi ka na lumipat sa sofa. Okay lang naman na magkatabi tayo eh." Inis na sigaw ko sa kanya habang pinipindot ang button para sa nurse station. Hindi na siya sumagot at ilang minuto pa pumasok ang mga nurse para gamutin ang sugat niya. Matapos iyon ay iniwan na ulit kami. "Baliw ka ba?" Inis pa rin sabi ko sa kanya. Ngumiti lang siya at tinawakan ang kamay ko. "Baliw sa iyo." Sagot niya kaya't inirapan ko na lang siya. Aga-aga pinapairal pagiging playboy? Sabi ko kaya natawa naman siya. "Mag-aayos na ako, may meeting daw tayo. Pero sasabihan ko na lang sila na hindi ka makakapunta." Sabi ko at inayos ang pagkakalagay ng kumot niya. "Yeah, just use my car." Sabi niya sabay abot sa akin ng susi. Ngumiti ako sa kanya at pumunta na sa CR. Buti na lang ay 2 pares ng damit ang binili ni Dravon kaya't hindi ko na kailangan pang umuwi para magbihes. Speaking of uwi, may uuwian pa ba ako? Feel na feel ko na talagang pagiging homeless. Araw-araw ata iba-iba ang tinutulugan ko. Paglabas ko ng CR ay naabutan ko si Dravon na kausap si Andre. Pagkakita niya sa akin ay ngumiti siya agad. "Oh, aga mo naman bumisita." Pati ko sa kanya habang pinupunasan ang buhok ko. "I'm going to fetch you." Akala ko nasa office ka natulog pero dito daw pala. Napatigil siya saglit at naglipat-lipat ang tingin sa aming dalawa ni Andre. "Don't tell me magkatabi kayo natulog." Tanong niya habang nakakunot ang noo. Nagkatingin na naman kami ni Andre dahil doon at bigla na lang tumawa si Andre. "Bakit? Bawal ba? Balita ko break na sila ni Spade ah." Sabi niya na parang nang-iinis. Inirapan lang siya ni Dravon at umupo sa sopa. Pinilit kong panatilihin ang ngiti sa labi ko. Medyo nasaktan kasi ako sa part na break na kami. Kailangan ipamuka. Nang matapos akong magsuklay, ay nagpaalam na kami kay Andre at lumabas na sa kwarto. "Convoy na lang tayo. Gagamitin ko kotse ni Andre." Sabi ko kay Dravon habang naglalakad kami sa parking. "Yeah, sure." Maikling sagot niya. Napakunot noon naman ako dahil mukhang galit siya. "Problem?" Tanong ko nang marating namin ang tapat ng kotse namin. "Wala." Umirap na lamang ako at tuluyan ng sumakay sa kotse. Nandito na kami sa tapat ng mansyon ng Knight. Pero hindi pa rin ako magkaroon ng lakas ng loob para bumaba sa kotse at makaharap siyang muli. Feeling ko, maiiyak lang ako kapag makita ko na naman siya. Damn, pabalik na lang kaya ako sa ospital. Pero huli na nang marinig ko ang pagkatok ni Dravon sa bintana. Nagbuntong hininga muna ako bago tuluyang bumaba. "Don't worry, I got your back." Sabi niya at hinawakan ang kamay ko. Ngumiti na lamang ako at naglakad na kami papunta sa conference room. Ramdam ko ang mabilis na pagtibok ng puso ko. Pigil hiningang naglakad ako papasok sa loob ngunit wala siya rito. Nakahinga naman ako ng maluwag dahil doon. First time niya na late. Siya na lamang ang hinihintay. "Tatawagin ko na lang. Sasabihin ko kompleto na tayo." Suhestyon ni Kevin. Tatayo na sana siya pero bumukas naman agad ang pintuan at tumambad ang 2 tao na magkaakbay. Parang 1,000,000 kutsilyo ang sumaksak sa puso ko sa nakikita ko ngayon. Ramdam ko rin ang mga tingin ng mga tao na nandito sa conference room. Pumasok na ng tuluyan si Spade at Vanessa. Si Spade na nakaakbay sa kanya habang nakangiti at si Vanessa na nakahawak sa bewang niya na nakangiti rin. Nais ko maniiwas ang paningin ko pero sadyang may dugo ata akong masokista at nakatitig lang sa kanila. Naramdaman ko ang paghawak sa kamay ko ng isang tao. Paglingon ko, nakita ko si Sight na parang galit na galit at handang pumatay ng tao. Nagawi naman ang tingin ko kay Kuya na nakatitig sa akin. Kagat niya ang dila niya na parang nagpipigil ng galit. Lahat sila ay pabalik-balik ang tingin sa amin ni Spade. "Why are you so serious?" Tanong ni Spade habang nakangiti at umupo na sila ni Vanessa sa dulong bahagi ng lamesa. Iniwas ko ang tingin ko sa kanila para silang araw. Habang patagal ng patagal ang pagtingin mo, mas masakit sa mata. Ang pagkakaiba lang, pati puso mo ay masakit. Huminga ako ng malalim kahit na feeling ko ay anumang oras ay tutulo ang luha ko. Alam kong lahat sila naguguluhan sa nangyayari
pero wala na akong paki dun. I tried to calm myself and maintain my composure. Let's start, malamig na sabi ko. I guess I have to hide behind my cold and emotionless face again. Tumayo ako sa upuan at nagpunta sa harapan. Ramdam ko ang titig nilang lahat sa akin. Marahil ay wala na silang pake sa sasabihin ko dahil mas naintriga sila sa nangyayari sa amin ni Spade. I'm going to start by saying that I'll be the one who will lead the whole attack team. Sabi ko. Are you sure you can do that? I don't think you're qualified at all. Napatingin kami kay Spade nang magsalita siya. Kita ko ang pagpipigil ng galit ng iba na nandito sa loob. I think so, because I already know where we can find the Aris Mafia's real base. Sagot ko sa kanya, hindi ko ininda ang mga sakit na nararamdaman ko. Hindi na siya muling sumagot at mukhang nabigla naman ang lahat sa sinabi ko. But Mr. Knight, I would like to remind you that the lady beside you is still a daughter of our enemy. You know, we can't trust her. Sabi ni Zask. Napatingin ako kay Vanessa pero mukhang hindi naman siya naapektuhan doon. Nah, she's my fiancé. She deserves to be here. Sagot naman ni Spade. Ngumiti naman ng matamis si Vanessa at inihilig ang ulo kay Spade. Dati pangarap ko na maging isang pulis pero ngayon, pangarap ko ay sana lamunin na lang ako ng lupa ngayon. Hindi ko na ata kaya ang kahihiyan at sakit na nararamdaman ko. Natahimik ang lahat dahil doon. May mga pagtataka at alam kong marami silang gustong itanong. So yeah, let's proceed. Just last night ay inatake ng Aris Mafia ang base ng Orion. There are a lot of casualties, so I think we need to penetrate the Adelaide as soon as possible. And for your information, Adelaide is where Aris' real base is located. Pinakita ko naman ang mapa ng Adelaide mula sa projector. This is Adelaide, an island 3 hours away from here, and we will stick to the original units. This time, sasama na sa amin sila Hero. I'll let the planning team to do the research and formulating the plan. Sa mga oras na ito ay hindi ko nararamdaman ang sakit. Mas nananaig ang kagustuhan ko na maging successful ito. Spade, Drevon and Andre, ganun pa din. Stay at your base and prepare for their counterattack. Sa attack team, we need to have separate meeting later. Do you have any questions? Tahimik lang silang nakikinig lahat. Alam kong marami silang tanong, pero ang mga tanong na iyon ay alam kong hindi konektado sa pinagsasabi ko. Kailan natin balak sumugod? Tanong ni Kevin. Huminga ako ng malalim at tumingin sa kanila. Bukas. Simpleng sagot ko na kinabigla nilang lahat. What? That's dangerous. Hindi pa handa. I cut my brother off. Handa na tayo. Let's just trust ourselves. Sagot ko. Kung wala na kayong tanong, maaari na kayong umalis. Maiwan na lang ang attack team. Sabi ko at bumalik na sa upuan ko. Nagkatinginan muna kami ni Drevon at Kuya bago sila tuluyang lumabas. Lumabas na rin si Spade at Vanessa na parang walang pakialam sa mundo. Ito naman ang gusto ko, di ba? Kailangan ko na siguro nasanayan ng sarili ko. Lumabas na rin ang mga hindi kasali sa attack team hanggang sa ako, Zask, Kevin at Hero na lamang ang natira. Ilang minuto pa ang namayaning katahimikan bago ko napagpasyahang magsalita. Hero, you need to deal with Zakaria as soon as possible. Just tell me if you can't. I will be glad to do the work and kill every ninja for you. I coldly told him. Huminga lang siya ng malalim at tumango. Kevin and Zask, mas marami tayong tao na kailangan ngayon so please, prepare your men. Tumango lang din sila pagkasabi ko nun. Sinabi ko pa sa kanila ang ibang plano ko. Hindi naman sila kumontra. Pero may mga mababago pa rito, depende sa plano ni Kuya at Skykes. That's it for today, sabi ko at tumayo na, pero napatigil ako nang ma-realize na nakatitig pa rin sila at hindi man lang natinag sa kinauupuan nila. I think we need to loosen up before we enter the real battle. Suwis siya ni Kevin. Nagkatinginan naman kaming lahat at tila sumasang-ayon sa kanya. Yeah, I think I really need that. Sagot ko sa kanya. Sorry but I think I can't go. I still need to deal with Zakaria, sabi ni Hero. Tumango naman kami sa kanya at sabay-sabay kaming lumabas sa conference room. Nadaan pa kami sa garden at sana di na lang namin ginawa dahil nandun pala si Spade at Vanessa na masayang kumakain. Tsam. Naramdaman ko na lang ang pag-akbay ni Kevin at binilisan ang pagpunta sa labas. Sasakay na sana ako sa kotse ni Andre ng isang malakas na busina ang pumukaw sa atensyon namin. Lahat kami ay napatingin dito.
at kunot noo siyang tinignan. Binaba niya ang helmet sa ulo niya at naglakad papunta sa akin. "What are you doing here?" Takang tanong ko sa kanya. "Wala, masama ba na makita ka?" Sagot niya. "May kailangan ka ba? Lalabas kami ngayon eh." Sabi ko, tumingin sa mga kasama ko. "Great, sasama na lang ako. Sabay ka na sa akin." Kunot noo pa rin nakatingin sa kanya sila Kevin at Hero. His nightmare. Pakilala ko sa kanya. Tumango lang sila. Nagsimula nang pumasok sa kotse nila. "So ano, sabay ka na para hindi hassle?" Sabi niya. Huminga na lamang ako ng malalim at sumunod sa kanya. Sabay-sabay kaming pumasok sa isang bar. Ang aga pa pero bukas na itong bar na ito. Pinili namin ang isang private room na may videoke. Sila na bahalang nag-order. "Let's enjoy the day. We don't know what is bound tomorrow," sabi ni Kevin habang nakataas ang baso niya. "Anong meron bukas?" Nagtatakang tanong ni Nightmare. "We're going to attack Aris' real base," sagot ni Zask. Tila nabigla naman si Nightmare dahil doon at seryosong tumingin sa amin. "You mean the Adelaide?" Tanong niya. Nagkatinginan kaming lahat dahil doon. "You know about the Adelaide?" Tanong ko. "I don't exactly know where it is, but we are all informed that such place exists." Sagot niya at nakipag-cheers ng baso kay Kevin. "Oh, okay." Tipid na sagot ko. Tahimik lang akong uminom habang kumakanta naman si Kevin at Nightmare. They seem to be close now. I silently drink my liquor when memories of Spade and Vanessa came flashing to my mind. This is what I've wanted. I should pay for the price. "What happened to you and Spade?" Natahimik kaming lahat nang magsalita si Kevin. They look at me, waiting for an answer. "Nothing. Maybe he just realized that he really wants Vanessa. That's okay. We should focus ourselves to what's more important." Sagot ko habang pilit iniiwasan ang mga tingin nila. "Okay lang talaga?" Tanong ni Nightmare. I rolled my eyes on him and drink. "Why not? If that's what he wants." Sagot ko. "Then why are you crying?" Napatigil ako nang biglang lumapit sa akin si Nightmare at hinawakan ng pisngi ko. Napahawak rin ako rito at naramdaman ang mga tubig na nandito. Oh damn. I cursed and immediately wiped my face. "You can tell us," Kevin said with a worried face. "Just don't mind me." Sagot ko at iniiwas ang tingin ko. Tumitig pa sila ng ilang sandali at tumango na din. I bet they understand that I'm not ready to tell everything. Inabot pa kami ng ilang oras dito sa bar. Well, mukhang nag-e-enjoy naman sila. Minsan ay sumasabay rin ako sa mga trip nila. Madami na kaming nainom pero wala man lang nalalasing ni isa sa amin. Manginginom atang tunay ang mga kasama ko ngayon. Kevin is singing his heart out and we just laugh at his terrible voice. "Natalia should sing too," suwestyon ni Kevin matapos ang nakakabinging pagkanta niya. "No, thanks," I answered and drank a liquor. "Bilis na, ako pipili ng kanta," sabi ni Nightmare at umakbay pa sa akin habang nag-i-scroll sa TV ng kanta. "This is a good song," sabi niya at nag-click ng kanta. "Flicker by Niall Horan?" Tanong ni Zask. "Yup," sagot ni Nightmare at inginod-ngod sa akin ang mic. Tumingin pa ako sa kanilang lahat dahil mapilit talaga sila. "Di niyo ako mapipilit," sabi ko at umirap sa kanila. "I don't even know that song." Nagulat kami nang biglang inagaw ni Zask ang mic. "I'll sing for you," seryosong sabi niya. I smirked at him. Hindi kasi siya kumakanta kanina pa. Siguro mas malala ang boses niya kay Kevin. Tumigil naman sila sa pangungulit sa akin at pinanood si Zask. Si Nightmare naman nakaakbay pa sa akin habang nakatingin. Tamang chancing din to eh. Nagsimula nang mag-play ang kanta at nagsimula na rin kumanta si Zask. Literal na napanganga kami sa boses niya. What the? Akala ko hindi si Zask ang kaharap ko. Pipikit lang ako ay feeling ko siya na si Neil. Tulala pa rin kami sa kanya nang matapos niya ang kanta. What? Inis na tanong niya dahil sa pagtitik namin sa kanya. Damn, pwede ka naming pagkakitaan. Ako manager mo. Suwestyon ni Kevin kaya't natawa na lamang kami. Naputo lamang ang pagtatawa na namin ang mag-ring ang cellphone ni Kevin at Zask. Hinayaan namin sila uminom lang ng alak. I suddenly got nervous when they become serious. We need to go. Seryosong sabi ni Kevin. Yeah, let's go. Segunda ni Zask at nagsimula na silang tumayo. Clueless pa rin kami sa nangyayari pero tumayo na rin kami ni Nightmare. Why? What's happening? Tanong ko. Tumigil silang dalawa at tumingin sa akin.
Knights is under attack. Cephas is under attack. They both said in chorus. Parang binuhusan ako ng malamig na tubig sa narinig ko. Mabilis pa sa 4:00 na tumakbo kami papuntang parking lot. We are under attack. At sabay ito ngayon. This is really a problem. Kevin, Zask. I called them before they could enter their car. Tumingin naman sila sa akin at lumapit ako sa kanila. I gulped and looked at them seriously. Prepare your men. We are going to attack tonight. Mukhang nabigla naman sila sa sinabi ko. If they deployed a lot of men to Cephas and Knight's base, then this is the right time to attack. Mukhang nagets naman nila ang sinabi ko kaya tumango sila at pumasok sa kotse. Tumalikod na rin ako at umangkas sa motor ni Nightmare. Can I borrow your phone? Tanong ko kay Nightmare. Yeah, got it on my pocket. Sabi niya dahil nagdadrive na siya. Agad ko namang kinuha iyon at dinukot ang maliit na piraso ng papel sa bulsa ko. Good thing na naisulat ko ang number ni Skykes in case of emergency. Matapos ang ilang rings, ay agad naman niya iyong sinagot. Rinig pa mula sa kabilang linya ang putukan ng baril. Natalia, she's obviously panicking. Calm down, papunta na ako dyan. Kontakin mo si Hero at papuntahin dyan. Sabi ko at hindi na siya hinintay at pinatay na ang tawag. Saan tayo? Tanong ni Nightmare. Sa Knights, I answered. We both shouted in chorus when we were welcomed by gunshots. Agad na iniwasan ni Nightmare ang bawat bala na papunta sa direksyon namin. Sam, do you have a gun? Sigaw ko sa kanya dahil halos hindi kami magkarinigan sa lakas ng putok ng baril. Wala. Nakapakapit ako ng mahigpit sa kanya nang bigla siyang mag-U-turn. May iba bang daanan dito? Di natin kaya pasukin yun. Sigaw niya sa akin habang tinatahak ang opposite na direksyon sa sentro ng labanan. Sa likod, tinuro ko sa kanya ang isa pang daanan patungo sa mansyon ng Knights. Ang pag-atake at labanan ay nasa mismong entrance ng subdivision. Sa bahaging ito ng subdivision ay mapuno at parang gubat, ngunit may isang daanan dito na tanging ako at mapagkakatiwala ang tauhan lamang ang nakakaalam. Ilang minuto pa ay narating din namin ang mansyon. Nagmadali akong pumasok rito. Nakasalubong ko si Spade na nagmamando sa kanyang mga tauhan. Nandoon na si Kevin at Skykes na nakikinig sa sinabi niya. Hindi na ako nagdalawang isip pa at lumapit sa kanila. Naramdaman ko na hanggang ngayon ay nakasunod pa rin si Nightmare sa akin pero hindi ko na pinagtuunan ng pansin. Lahat sila ay napatingin sa direksyon ko kaya't binilisan ko pa ang paglalakad. I have to set aside the bitterness and pain. This isn't the right time for this. Mr. Knight, bati ko sa kanya na hanggang ngayon ay nakatingin sa akin or sa amin ni Nightmare. Hindi siya sumagot kaya't bumaling ako ng tingin kay Kevin. Nahanda mo na ba? Tanong ko sa kanya. Nahanda ang alin? Nagtatakang tanong ni Spade. Mr. Knight, we are going to attack the Adelaide tonight. Halata ang pagkabigla sa mukha ni Spade at Skykes. What? Natalia? Hindi pa kami nakagawa ng plano ni Jack. Sigaw sa akin ni Skykes. That's our plan. To attack. Sabi ko at bumaling ulit kay Kevin. Prepare your men and our weapons. Skykes, standby ka lang sa kabilang linya. Give us communication devices. Si Hero, nasa na? Tuloy-tuloy na sabi ko sa kanya. I'm here. Napatingin kami sa direksyon niya at nakitang naglalakad siya papunta sa amin. Great. Where's your men? Tanong ko pagkalapit niya. Why? Are we going to attack today? Nagtatakang tanong niya. Yeah, sagot ko. Okay, I'll call them. Let's just meet them halfway. Tumango ako sa kanya. Agad kaming kumilos at hinanda ang sasakyan at mga sandata na kailangan namin. Inayos rin namin ang earpiece namin at katulad ng una, naririnig nila ang pag-uusap namin pero hindi namin sila naririnig. Nang masigurong handa na ang lahat ay lumabas na rin ako mula sa base ng Night Mafia. Nightmare, tawag ko sa kanya nang mapansin na kanina pa siya sunod ng sunod. I'm coming with you. Napakunot ang noo ko sa sinabi niya. I know he can help but that's not a good idea. Mr. Knight, affected na ang right and left wing ng subdivision. Ilang oras na lamang ay mapipenetrate na nila ang base. Napatingin kami sa direksyon ni Spade. He looks so calm and cold. I know Night Mafia very well. Hindi ganun kadali mapenetrate ang base nila. Okay, malamig na sagot niya. Damn, okay? Wala pa siyang plano? Huminga ako ng malalim at tumingin kay Nightmare. Can you do me a favor? Tanong ko sa kanya. Sure, what is it? He answered. Stay here and help him clean this mess. Sabi ko at agad nang tumalikod. I'm gonna fucking make sure that everything will end tonight. Naglakad ako patungo sa direksyon ni Spade dahil doon din ang direksyon papunta sa kotse.
Mr. Knight, mauna na kami. Sabi ko. Pagkalapit ko sa kanya, he just looked at me coldly while his hand are on his pocket. Okay, he said coldly and turned his back away from me. Damn, sana hindi ko na lang pala siya kinausap. Nasaktan pa ako. I set aside the feeling and continued walking. Let's go. Sabi ko sa kanila dahil ako na lang ang hinihintay nila. Nervousness starts to creep into my body when we position ourselves for the attack. There's no turning back. We need to bring home the victory that I've exchanged with my happiness. I breathed deeply as I stared once again in the breathtaking, huge, modernized place. Kevin speaking. We are ready to penetrate the entrance. I heard him said from the other line. Natalia speaking. We are already in position. I answered. After a long silence, a loud sound of bomb signaled us to attack. Suddenly, a quiet and peaceful place turns into chaos. We immediately ran inside their territory and killed every man who wished to go against our way. I felt my body tense up when I roamed my eyes throughout the whole place. Surely a battleground and a gateway to hell. Screams, bloods, and dead bodies are everywhere. May it be from opposing side or ours. We need to get to their base. I snapped out to the reality when Zask shouted from behind me. I set aside all the fear and weakness and nodded at him. We immediately ran away from the deadly battlefield and let our men do the rest. The four of us, me, Zask, Kevin, and Hero, went together to find their base, their heart that keeps them alive and moving. We fought along the way. Hindi namin alam kung tama ba ang direksyon na tinatahak namin. We just kept on fighting and running. We took a left turn, but we were welcomed by a group of people wearing all black and holding swords. Fuck ninjas! Hindi mo napapayag ang Zikaria? Mahinang tanong ko kay Hero habang umaatras kami dahan-dahan. Sorry Natalia, wala na akong magagawa. She already made up her mind. I sighed on what I heard. It may be painful for him to go against someone he loves. That's okay, we can handle this, sabi ni Kevin. We all took a step back and formed a circle facing opposite directions. Damn, we're cornered, bulong ni Zask. Inilibot ko ang paningin ko at nakita ang pagdating ng mga ninja mula sa apat na direksyon. Ngayon ay nasa gitna nila kami. Down! I shouted when they suddenly threw their swords towards us. Sabay-sabay kaming umupo at tumama ang kanilang espada sa mga ninja na katapat nila. Sumugod ako sa mga ninja na nasa harap ko. Mabilis akong tumakbo at tumapak sa dibdib ng isa at inagawang espada na hawak niya. Tumambling ako sa ere at lumapag sa sahig ng nakaluhod ang isang paa habang hawak ang espada. I immediately attacked them. I never think twice to stop them to their vital points. Tahanging tunog ng mga nagtatamang espadang naririnig sa buong hallway. It took almost 20 minutes to finally defeat all of them. Hingal na hingal kaming tumayo at tinapon ang mga hawak naming espada. That's a great warm-up. I heard Zask said. I just smirked and we continued running. We stopped when we spotted a huge door. Sabay-sabay naming binunot ang baril namin at tinutok sa harap. Where's our backup? Mahinang tanong ko sa kanila. Dapat sa mga oras na ito ay may mga tauhan ng sumusunod sa amin. It's not that I'm not confident. I just suddenly got weird feeling that once we open this damn door, it would cost our life. I bet they're on their way, sagot ni Kevin. Shall we open this now? Tanong ni Hero. We need to wait for the backup, tugon ko. Since I'm the leader, they can't do something against my will. After a few minutes, we heard footsteps behind us. Tumingin kami sa mga ito at nakita ang mga tauhan namin. How's the condition there? Tanong ni Kevin sa isang nightman. Everything's under control. He answered in plain, emotionless voice. As much as I want to be relieved that they arrived, I can't help but to stare at them. I suddenly got a weird feeling about them. Since when did a war get under control? Great, let's go, sabi ni Kevin at muli kaming humarap sa pinto. Unti-unti kaming lumapit sa pintuan. We immediately kicked the door and ran inside. Our jaw literally dropped when we get to see what is behind the damn door. Welcome to my humble palace, to Adelaide.